Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ipinahayag ni Amelia ang taos-pusong pasasalamat kay Minchi sa pagbibigay ng pagkakataon na makausap at makapiling si Jenny. Sa kabila ng mga nakaraang pagkakamali ni Amelia, hindi kailanman naisip ni Jenny na magpapakita ng ganoong kabutihang loob ang kanyang ina. Inamin ni Minchi na hindi ito ang oras para manatili sa galit o sama ng loob. Itinago pa nga niya kay Jenny ang malubhang karamdaman ni Amelia dahil ayaw niyang tanggapin ng anak ang kanyang lola nang dahil lamang sa awa. Pagbalik ni Amelia sa kanyang mansyon, tinanong siya ni Megan kung saan siya galing. Sagot ni Amelia, dumalo siya sa isang musical event at nakita pa si Megan doon. Ngunit maling akala ni Megan, kumbinsido siyang pumunta si Amelia kay Jenny. Sa matinding galit, sumugod si Megan sa bahay ni Jenny at nagwala. Winasak ang mga gamit at nagsisigaw na inaagaw ni Jenny ang lahat, pati ang kanilang lola. Pilit na pinigilan ni Amelia ang kanyang apo, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit puno ng bulag na selos at puot si Megan laban kay Jenny. Sa nakitang pagkawasak, nagalit si Amelia at mariing inutusan si Megan na umuwi, galit sa kahihiyang dulot ng ganoong asal sa publiko. Pagbalik sa mansyon, hinarap ni Amelia si Megan ng direkta. Tinanong niya kung hindi ba sapat ang kanyang presensya at pagkalinga. Ipinaliwanag niyang kaunting oras lamang ang ginugol niya kay Jenny, ngunit tanggapin man o hindi, ni Megan si Jenny ang tunay na dugo ng pamilyang Halaris at apo ni Amelia. Wala siyang karapatang umasta na parang batang inaagawan ng laruan dahil buong buhay ay ibinigay na ni Amelia ang lahat kay Megan. Sa nakitang pangit na ugali, binalot si Amelia ng matinding pagsisisi, tinatanong kung tama ba ang pagbibigay ng higit na halaga kay Megan noon dahil ang Megan na nakikita niya ngayon ay malayo na sa dati. Sa maririnding salita ni Amelia, nagulat si Dara. Unang beses niyang nakita ang matinding galit ng matanda laban kay Megan. Sinubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon, dinala si Megan sa tabi at ipinaliwanag na mali ang ganoong pagtrato kay Amelia. Si Megan mismo ay natigilan at nagsisi nang makita ang kanyang lola na umiiyak sa unang pagkakataon. Natanto niyang lubos na nagsisisi si Amelia. Inamin ni Megan ang kanyang labis at kahiyahiyang asal at agad na humingi ng tawad. Naunawaan niyang ang kanyang pisikal at emosyonal na pag-atake kay Jenny ang tunay na dahilan ng galit ni Amelia. Sa huli, napilitan siyang tanggapin ang katotohanan na si Jenny ay hindi maihihiwalay sa dugong Halaris. Gayunman, hindi na kayang tiisin ni Amelia ang marahas na asal ni Megan. Dahil paulit-ulit na siyang sumugod sa bahay ni Jenny, nagdulot ng pagkawasak at pagkasira ng mga gamit. Sa matinding galit, hinila ni Amelia si Megan pabalik sa mansyon at mariing sinermunan. Lubos na nagsisi si Amelia sa pagbibigay ng pribilehiyo kay Megan. Sa mahabang panahon, natanto niyang sa kabila ng mga taon ng pagkalinga, nabigo si Megan na maging mabuti at tapat na tao. Ang bulag na selos ni Megan kay Jenny ay nagpapatunay na hindi siya karapat-dapat sa dangal ng pamilyang Halaris. Nang si Megan ay nagpakita pa ng kawalang galang kay Amelia mismo, paulit-ulit na humingi ng tawad si Dara para sa kahiyahiyang asal ng kanyang anak. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagharap ni Amelia, pagwawala ni Megan, tunay na lugar ni Jenny, at paghingi ng tawad ni Dara. Pinagdurugtong ang mga tema ng pagsisisi,
selos, at masakit na pagkilala sa katotohanan. Mariing ipinahayag ni Amelia na ang pagbibigay ng suporta kay Meghan noon ay isa sa pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Galit niyang idineklara na kahit papalapit na ang kanyang huling mga araw, patuloy pa ring sinisikap ni Meghan na agawin ang karapatan niyang makapiling ang tunay na apo na si Jenny. Si Jenny ay hindi kailanman humingi ng yaman o pribilehiyo. Ngunit sina Meghan at Dara, bulag sa selos, ay nagsabuatan upang tuluyang sirain siya. Pagkasabi nito, nag-walk out si Amelia. Iniwan si Meghan na nakalugmok sa sahig, puno ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Galit din si Dara kay Meghan, binalaan siyang ang pagsugod sa bahay ni Jenny ay hindi lamang kahiya-hiya kundi mapanganib sa batas dahil maaari itong humantong sa mga kaso laban sa kanila. Ngunit nanatiling arogante si Meghan, iginiit na wala siyang pakialam at sinabing inagaw ni Jenny ang lahat mula sa kanya. Samantala, nagsimulang maghinala si Minchie sa kakaibang lapit ni Dara at Freddie. Nang matantog ito, nagpanik si Dara at agad na nagtungo kay Freddie. Natakot siyang kapag tinuring siya ng lipunan bilang isang mapang-akit na taksil, tuluyan silang masisira ni Meghan. Kinilabutan siya sa posibilidad na kapag nalaman ni Miss Vanna ang katotohanan na si Freddie ang tunay na ama ni Meghan, mawawala ang kanilang karapatan sa yaman at pamana ng halaris. Upang maiwasan ang kapahamakan, desperado si Dara na wakasan agad ang kanyang lihim na relasyon kay Freddie. Ngunit nanatiling bulag si Freddie sa kanyang pagkahumaling. Kumbinsidong kung mag-iingat sila, hindi kailanman mabubunyag ang kanilang pagtataksil. Ang tanong ay hanggang kailan nila maitago ang ganitong kataksilan. Nang matuklasan ni Miss Vanna ang relasyon ng kanyang asawa na si Freddie sa pinakamalapit niyang kaibigan na si Dara, sumabog ang kanyang matinding galit. Inimbitahan pa niya si Dara sa vow renewal ceremony nila ni Freddie, lubos na nagtitiwala. Ibinahagi niya ang lahat ng kanyang sikreto, lungkot at sakit kay Dara, hindi kailanman inakalang tinataksil siya ng pinakamamahal na kaibigan. Akala ni na Freddie at Dara ay hindi sila mahuhuli, ngunit palaging kumakampi ang kapalaran sa mga inosente. Hindi na kinaya ni Jenny ang ganoong kawalang katarungan. Nakita niyang walang hiya si Freddie sa panlilinlang sa mabuting asawang si Vanna, kaya't nagpasya siyang ibunyag ang katotohanan. Sa una, tumanggi si Vanna na maniwala, iniisip na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Ngunit ipinakita ni Jenny ang kanyang telepono at ang hindi matatawarang ebidensya, isang video na nagtatala ng pagtataksil ni na Freddie at Dara. Pagkatapos panoorin ang video, wala nang alinlangan si Vanna. Napilitan siyang tanggapin ang mga salita ni Jenny. Bilang tapat at mapagmahal na asawa, labis siyang nasaktan nang matanto na siya'y pinagtaksilan. Ang pinakamalalim na sugat ay ang katotohanang ang lihim na karelasyon ng kanyang asawa ay hindi ibang tao, kundi ang kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Dara. Ang galit at dalamhati ni Vanna ay halos nagdala sa kanya sa pagkabaliw. Kung ibang babae lamang, baka kinaya pa niya, ngunit ang pagtataksil mula sa pinakamamahal na kaibigan ay hindi mapapatawad. Diretsahang hinarap ni Vanna si Dara na sa sandaling iyon ay abala sa tuwa dahil tiniyak ni Freddie na siya mismo ang magtatanggal kay Jenny magpakailanman. Naniniwala si Dara na kapag nawala si Jenny, matutupad na ang pangarap ng kanyang anak na si Meghan na maging isang bituin. Ngunit lahat ng makukulay na pantasya ni Dara ay gumuho sa isang iglap nang dumating si Miss Vanna, nagngangalit sa sukdulang galit, ikinagulat ng lahat ng manggagawa sa paligid. Walang pag-aatubili, sinampal ni Miss Vanna si Dara gamit ang mismong telepono na naglalaman ng ebidensya. Tiyak na sa harap ng hindi matatawarang patunay ay nasa posisyon siya ng ganap na lakas. Sinasadya niyang hindi banggitin ang pangalan ni Jenny. Determinado,
na huwag siyang madawit sa maruming iskandalo. Pagkatapos, hayagang pinahiya ni Vanna si Dara, iniutos na i-record ang buong insidente upang mailantad sa lahat ang kahiyahiyang asal nito. Kumalat ang iskandalo na parang apoy, winasak ang dangal at profesional na landas ni Dara magpakailanman. Hindi lamang si Dara, kundi pati ang buhay ni Meghan ay gumuho dahil nagsimulang maniwala si Vanna na si Meghan ay maaaring anak ni Freddie, bunga ng matagal na panlilinlang. Nang marinig ni Madam Amelia ang lahat ng pangyayari at mga akusasyon sa telepono, hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang ipinasya na kumpirmahin ang tunay na pagkakakilanlan ni Meghan sa pamamagitan ng pag-utos ng isang DNA test. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagharap ni Vanna, pagbagsak ni Dara, pagkaguho ng buhay ni Meghan, at desisyon ni Amelia, pinagdurugtong ang pagtataksil, pagbubunyag, at ang walang humpay na paghahanap ng katotohanan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.